Isang malagim na misteryo ang bumalot sa syudad ng Quezon, nagsimula sa pagkawala ng isang 23 taong gulang na empleyado ng isang convenience store na nagngangalang Angelo Reyes. Iniulat siyang hindi nakauwi matapos ang kanyang night shift. Ang huling bakas niya ay isang butil-butil na imahe mula sa Kiki, na nagpapakita sa kanyang paglabas sa parking lot ng Kanto Mart bandang 10:47 ng gabi. Pagkatapos noon, para siyang bulang naglaho, walang anumang palatandaan kung saan siya nagpunta. Ang pagkawala niya ay agad na nagbunsod ng formal na ulat mula sa kanyang pamilya at umani ng buong atensyon mula sa Philippine National Police. Sa paunang pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulis ang isang malaking puting cooler box sa isang abandonadong gusali, halos 700 metro lamang ang layo mula sa Kanto Mart. Agad itong pumukaw ng pansin dahil sa kahina-hinalang itsura nito at sa mga namumuong tuyong mansa ng dugo sa gilid. Isang mangangalakal na unang nakakita rito ang nagulat, sinabing nagulat siya dahil wala naman doon ang kahon noong nakaraang araw. Maingat na inilabas ng mga pulis ang cooler box gamit ang mga espesyal na pamamaraan, habang ang paligid ay nilagyan ng police line upang maiwasan ang pagdagsa ng mga usisero. Sinimulang buuin ng mga investigador ang kronolohiya bago maglaho si Angelo. Ayon sa kanyang katrabaho, nakita niya itong sumagot sa isang maikling tawag sa telepono bago ang oras ng kanyang uwian. Tila nagmamadali si Angelo at dumiretso palabas ng Kanto Mart nang hindi man lang nagpapaalam. Samantala, isang motorsiklo na naitala sa Kifi, na dahan-dahang dumadaan malapit sa lugar ng pinangyarihan ang naging sentro ng atensyon ng mga pulis. Lumitaw ito sa recording sa loob ng time frame na malapit sa oras ng pagkawala ni Angelo. Hanggang sa mga sandaling iyon, patuloy pa ring inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng nagmamaneho at ang ruta na tinahak nito. Sa gitna ng investigasyon, nagsimulang makaramdam ng takot ang mga residente sa lugar. Pinili nilang limitahan ang kanilang mga aktibidad sa gabi. Ang Kanto Mart, kung saan nagtatrabaho si Angelo, ay nagdagdag ng seguridad at nagtalaga ng karagdagang oras para sa internal na pagbabantay. Habang ang pamilya ni Angelo ay nananatiling naghihintay, balisa at puno ng pangamba, ang natagpuang cooler box ang naging pangunahing focus ng investigasyon dahil malakas ang hinala na may direktang kaugnayan ito sa posibleng pagdukot na naganap. Pumasok sa mas masidhing yugto ang investigasyon ng buksan ng mga pulis ang cooler box. Bagamat hindi pa inilalabas ang opisyal na resulta, isang source mula sa loob ang nagsabing naglalaman ito ng ilang piraso ng organ na hinihinalang mula sa tao. Ang natuklasang ito ay agad na lumikha ng malaking kaguluhan. Ang mga organ ay maayos na nakalagay at malamig pa, na tila nagpapahiwatig ng isang planadong proseso, hindi isang biglaang kilos ng karahasan. Dahil dito, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap hanggang sa 1 kilometrong radius mula sa lugar kung saan natagpuan ang kahon. Sinuyod nila ang mga kanal, mga abandonadong bahay, at ilang mga gusaling pangkomersyo na matagal nang hindi ginagamit. Ipinadala rin ang Forensic Identification Unit upang mangolekta ng mga sample ng dugo na natagpuan sa paligid ng gusali. Sa isang CCTV footage na nakuha mula sa isang residente malapit sa lokasyon, isang tao na nakasuot ng madilim na hoodie at face mask ang nakitang nagbubuhat ng kahalintulad na kahon noong madaling araw, bandang 3:11 ng umaga. Dahil sa kanyang kasuotan, lalong naging mahirap ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Ang mga pahayag mula sa mga saksi ay lalong nagpalala sa takot ng komunidad. Isang nagtitinda ng isaw na karaniwang nananatili hanggang hating gabi ang nagsabing nakakita siya ng isang itim na kotse na huminto sandali sa tapat ng abandonadong gusali isang gabi bago matagpuan ang cooler box. Nag-hazard light ang sasakyan at isang tao ang bumaba habang may dalang tila mabigat na bagay. Wala pang 1 minuto, bumalik ito sa sasakyan at mabilis na umalis. Hindi nakita ng saksi ang mukha ng salarin, ngunit natatandaan niyang ang plaka ng sasakyan ay sinadya ang pinturahan ng itim upang hindi mabasa. Maging ang Kanto Mart ay naging sentro rin ng investigasyon. Mula sa masusing pagsisiyasat, natuklasan ng mga pulis na isang araw bago mawala si Angelo, sangkot ito sa isang seryosong pag-uusap sa telepono. Narinig ng kanyang katrabaho si Angelo na nagsabi, "Ayoko nang sumama. Huwag niyo kong hanapin dito sa trabaho," bago nito ibinaba ang telepono ng maihalatang pagkabalisa.
Ang pag-uusap na iyon ay itinuturing na ngayong mahalagang pahiwatig na maaaring magturo sa motibo ng pagdukot. Sa kabilang banda, lalong naging mapagbantay ang mga tao. Ang mga Viber group at Facebook page ng komunidad sa Quezon City ay napuno ng mga diskusyon tungkol sa pagkawala ni Angelo at sa natagpuang cooler box. Marami ang nag-atubiling lumabas sa gabi, habang ang mga magulang ay nagsimulang sunduin ang kanilang mga anak ng mas maaga mula sa paaralan. Ang mga opisyal ng barangay ay tumulong sa pagbibigay ng mga paalala sa seguridad at hinimok ang mga residente na agad na mag-ulat kung may makitang hindi pangkaraniwang aktibidad sa kanilang lugar. Ang kaso ay lumawak pa. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkawala ng isang empleyado ng convenience store, kundi sa posibilidad ng isang organisadong krimen. Iginiit ng mga pulis na hinihintay nila ang resulta ng laboratorio ng forensic upang makumpirma ang kaugnayan ng mga piraso ng organ kay Angelo. Samantala, ilang espesyal na unit ang ipinakalat upang subaybayan ang galaw ng kahina-hinalang sasakyan na naitala sa Kihi. Lalong tumindi ang tensyon ng kumpirmahin ng forensic team na ang sample ng dugo na natagpuan sa gilid ng cooler box ay tumugma sa blood type ni Angelo. Bagamat hindi pa nila matiyak kung ang mga organ sa loob ng kahon ay pag-aari ng biktima, ang pagtutugmang ito ay nagpatibay sa hinala ng mga pulis na ang pagdukot kay Angelo ay hindi isang hiwalay na insidente, kundi bahagi ng isang serya ng mga kilos na matagal ng pinlano ng salarin. Ang Criminal Investigation and Detection Group, CID, ay nagsagawa ng karagdagang pagsisiyasat sa paligid ng abandonadong gusali. Dito, natagpuan nila ang isang bakas ng gulong ng sasakyan na tila patungo sa isang maliit na eskinita sa likuran ng gusali. Ang daan na ito ay bihirang gamitin ng mga tao at nag-ugnay sa lugar sa isang lumang bodega na hindi na ginagamit sa loob ng mahigit 3 taon. Isang bagong hinala ang nabuo, maaaring ginamit ng salarin ang lugar ng bodega bilang transit point o imbakan. Nang magtungo ang grupo sa bodega, isang bagong tuklas ang muling nagdulot ng kaba. Sa isa sa mga bodega na hindi nakalock ang pinto, natagpuan ng mga pulis ang isang mahabang mesa na may mga bagay na tila simpleng kagamitang medikal, mga latex na guwantes, maliliit na kutsilyo, malalaking transparent na plastic, at isang puting tela na may mga mansa ng dugo. Walang katawan o biktima sa lugar, ngunit ang kondisyon ng silid ay nagpapakita ng mga senyales ng kamakailang aktibidad ng tao. Ang alikabok sa sahig ay may malinaw na bakas ng sapatos na patungo sa likurang pinto ng bodega. Samantala, ang mga residenteng nakatira malapit sa bodega ay nagsimulang magbigay ng mga testimonya na nagpatibay sa hinala ng mga pulis. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagsabi na sa nakalipas na 2 linggo, ilang beses siyang nakarinig ng tunog ng makinang humihinto malapit sa bodega tuwing hating gabi. Ang ingay ay panandalian lamang bago muling tumahimik. Isa pang testimonya ang nagbanggit ng isang masangsang na amoy na nagmumula sa direksyon ng bodega mga 5 araw bago pumutok ang kaso ni Angelo. Ngunit inakala ng mga residente na ito ay mula lamang sa basura o patay na hayop. Ang Kanto Mart ay muling nagbigay ng karagdagang impormasyon. Mula sa muling pagsusuri ng internal na Kihi, natuklasan ng mga pulis na 2 araw bago mawala si Angelo, nakita siyang tumanggap ng isang maliit na pakete mula sa isang hindi kilalang tao. Naglalaman ito ng isang USB flash drive. Gayunpaman, hindi ito tinalakay ni Angelo sa kanyang mga katrabaho. Sa parehong recording, nakita si Angelo na sandaling tiningnan ang USB sa likod ng cash register bago ito isinilid sa kanyang bag na may seryosong mukha. Ang pamilya ni Angelo, na lalong nababalisa, ay nagsimulang magbigay ng impormasyong hindi pa nila nababanggit dati. Ayon sa kapatid na lalaki ng biktima, nagreklamo si Angelo na may sumusunod sa kanya sa nakalipas na mga araw. Inamin din niya na nakatanggap siya ng 2 text message mula sa isang hindi kilalang numero na nagbabala sa kanya na huwag subukang buksan ang isang bagay na hindi niya dapat matagpuan. Inakala ng pamilya na ito ay biro lamang ng kanyang mga kaibigan hanggang sa tuluyan nang nawala si Angelo. Patuloy na tumitindi ang sitwasyon sa Quezon City. Ilang residente ang nagbahagi ng mga video ng natagpuang cooler box at ang presensya ng mga pulis sa abandonadong bodega na mabilis na nagpakalat ng balita at nagdulot ng bagong alon ng takot. Pinalakas ng mga pulis ang pagbabantay sa ilang mga kritikal na lugar at hiniling sa publiko na huwag magpakalat ng hindi pa kumpirmadong impormasyon upang hindi magdulot ng kaguluhan. Ngayon ay nakatuon ang mga pulis sa 2 bagay:
ang pag-alam sa nilalaman ng misteryosong ESB na natanggap ni Angelo at ang pagtukoy sa bakas ng sasakyan na natagpuan sa paligid ng bodega. Ang dalawang bagay na ito ay pinaniniwala ang susi sa pagbubukas ng koneksyon sa pagitan ng pagkawala ng biktima, ang natagpuang cooler box, at ang hinihinalang organisadong krimen na kumikilos sa lugar. Lalong lumawak ang investigasyon nang sa wakas ay mabuksan ng mga pulis ang nilalaman ng EFP flash drive. Inihayag nito ang isang serye ng mga maikling video file na tumatagal lamang ng 10 hanggang 25 segundo bawat isa. Walang tunog ang mga recording, ngunit bawat video ay nagpapakita ng mga anggulo ng isang silid na tila isang pansamantalang operating room, kumpleto sa isang matinding puting ilaw, isang mesang gawa sa bakal, at ilang matutulis na kagamitan. Ang ikinagulat ng mga investigador ay ang pagkakaroon ng isang maliit na whiteboard sa dingding ng silid, na may sulat kamay na nagsasabing, "Isa na lang, malapit na ang susunod." Ang sulat ay ginawa gamit ang isang itim na marker at tila sinadyang iposisyon upang makunan ng kamera. Hindi malinaw na nagpakita ng tao ang mga video, ngunit sa isa sa mga recording, isang anino ng isang tao ang mabilis na dumaan sa harap ng kamera, na nagpakita ng bahagi ng isang braso na nakasuot ng asul na latex na guwantes. Ang silid sa video ay hindi na bago sa mga investigador. Mula sa hugis ng mga dingding at posisyon ng ilaw, ito ay kahawig ng isa sa mga bahagi ng abandonadong bodega na una na nilang sinuri. Pinatibay nito ang hinala na ang HSQ ay sadyang ipinadala kay Angelo upang ipaalam sa kanya ang isang bagay na nangyayari o upang bigyan siya ng babala. Ang imbestigasyon sa paligid ng bodega ay muling pinalawak. Natuklasan ng mga pulis ang isang maliit na pinto na dating natatakpan ng isang lumang estante, na patungo sa isang silong na hindi nakatala sa plano ng gusali. Nang ilawan ng team ang silid, natagpuan nila ang ilang bakas ng aktibidad, mga marka ng tali, maruruming tela, at isang masangsang na amoy ng metal. Bagamat walang katawan o bakas ng biktima, ang silid ay nagpapakita ng malakas na senyales na may isang taong ikinulong o dinala roon. Isa pang pahiwatig ang lumitaw mula sa isang residente na nakatira mga 200 metro mula sa bodega. Isang binata ang umamin na nakakita siya ng isang taong nagbubuhat ng kahalintulad na cooler box ilang linggo na ang nakalipas, ngunit hindi niya ito iniugnay sa anumang kaso. Malinaw niyang naaalala na ang tao ay nakasuot ng mahabang jacket at full-face na helmet kahit natirik ang araw. Dahil sa testimonya, nagsimulang maghinala ang mga pulis na ang mga galaw ng salarin ay matagal nang nagaganap bago pa man mawala si Angelo. Nagdala rin ng bagong pahiwatig ang Kanto Mart. Sa isa pang footage mula sa cash register area, naitala si Angelo na binubuksan ang EXP sa computer ng convenience store. Nang lumabas sa screen ang isa sa mga video, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila nagulat si Angelo, mabilis na isinara ang computer screen, at pinatay ang device nang hindi inaalis ang EXP. Sa parehong recording, ilang beses siyang tumingin sa labas ng Kanto Mart, na para bang may binabantayan sa labas ng gusali. Hindi nagtagal, isang lalaki ang dumating at tumayo sa labas ng convenience store sa loob ng halos 5 minuto nang hindi pumapasok. Tila minamanmana ng lalaki ang lugar. Bagamat natatakpan ng maskara at sombrero ang kanyang mukha, malinaw na nakunan ng TV sa parking lot ang kanyang katawan. Kasalukuyang nagsasagawa ng pagsusuri sa kilos ng katawan ang mga pulis upang hanapin ang pagtutugma sa anino na lumitaw sa video ng EXP. Lumakas ang hinala na ang taong nasa Kanto Mart noong gabing iyon ay may direktang kaugnayan sa pagkawala ni Angelo. Sa gitna ng pag-aalala ng mga residente, nagpatupad ang mga pulis ng karagdagang patrol sa gabi. Ang mga kalyeng karaniwang matao ay mas tahimik na ngayon. Ang mga convenience store sa paligid ay nagdagdag ng mga kamera, at ang ilan ay nagpasya na magsara ng mas maaga. Naghihinala ang mga tao sa mga sasakyang humihinto ng masyadong matagal, habang patuloy na kumakalat ang mga maling impormasyon at nagdaragdag sa takot. Ang kaso ay lalong nagiging komplikado. Tila sinadya ng salarin na mag-iwan ng mga piraso ng pahiwatig na tumuturo sa isang partikular na pattern. Hinala ng mga pulis na ang EXQ ay hindi lamang isang babala, kundi isang sadyang mensahe na para sa isang taong mas marami ang nalalaman kaysa sa ipinapakita. Maaaring si Angelo ay hindi lamang isang biktima, kundi isang taong hindi sinasadyang natuklasan o nalaman ang isang bagay na hindi niya dapat nakita.
Lalong pumasok ang imbestigasyon sa isang lugar na puno ng palaisipan nang matuklasan ng mga pulis ang isang bagong pattern mula sa mga recording ng is. Matapos suriin muli gamit ang mga teknik sa pagpapabuti ng kalidad ng visual, isang maliit na simbolo ang lumitaw sa isang sulok ng operating table sa isa sa mga video. Ang simbolo ay isang bilog na may pahalang na linya sa gitna, isang simpleng logo na hindi pa matukoy ang kahulugan. Hinala ng mga investigador na ito ay isang tanda ng isang partikular na grupo na sadyang nag-iiwan ng bakas para sa mga taong pinili nilang makatuklas nito. Hindi lang iyon, ang metadata mula sa mga video file ay nagpapakita na ang mga recording ay ginawa mga 3 linggo bago mawala si Angelo. Nangangahulugan ito na may naghanda sa pagpapadala ng ASP na ito bago pa man maganap ang pagdukot. Hinala ng mga investigador na alam ng salarin ang mga gawin ni Angelo, kabilang ang kanyang oras sa trabaho at rutina, at naghintay lamang ng tamang oras para ipadala ang misteryosong pakete. Nagpatuloy ang pagsisiyasat sa abandonadong bodega hanggang sa mas malalim na bahagi nito. Sa isang lugar na dating natatakpan ng mga tabla, natagpuan ng mga pulis ang isang dingding na puno ng mga sulat na gawa sa marker. Hindi regular ang mga sulat, ngunit ang ilan ay tila mga nakatagong mensahe. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansing mensahe ay nagsasabing, "Hanapin mo ako at makukuha mo ang sagot." Dahil dito, naghinala ang mga investigador na maaaring gumagamit ang salarin ng isang digital platform o online identity para makipag-ugnayan, magmanman, o magpakalat ng mga pahiwatig. Sa parehong lokasyon, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na maleta na mahigpit na nakalock. Hindi ito naglalaman ng katawan o organ, ngunit mayroon itong ilang kahina-hinalang bagay, ilang pares ng malinis na latex na guantes, isang rolyo ng transparent na plastic, isang bote ng kemikal na panlinis, at isang patay na cellphone na walang SD card. Ang cellphone na ito ay naging pangunahing focus ngayon ng digital forensic team, dahil hinihinalang naglalaman ito ng mga bakas ng aktibidad na maaaring magturo sa pagkakakilanlan ng salarin. Habang nagtatrabaho ang mga pulis sa kanilang mga natuklasan, isang bagong testimonya mula sa isang courier ang nagdagdag sa misteryo. Inamin ng courier na naghatid siya ng isang pakete sa Kanto Mart mga 2 buwan na ang nakalipas. Ang pakete ay para sa isang taong nagngangalang Marco. Ngunit dahil walang empleyadong nagngangalang Marco, si Angelo ang tumanggap nito. Naaalala ng courier na ang nagpadala ay naglagay ng isang peking address at isang hindi aktibong contact number. Ngayon, iniisip ng mga pulis kung ang pangalang Marco ay isang pagkukunwari lamang o isang sadyang ginamit na pagkakakilanlan upang ilihis ang investigasyon. Sa panig ng komunidad, lalong tumindi ang pagkabalisa. Maraming residente ang nagsabing nakakarinig sila ng mga tunog ng sasakyang misteryosong humihinto sa ilang maliliit na eskinita malapit sa lugar ng pinangyarihan. Sa nakalipas na mga linggo, ilang may-ari ng bahay ang nagsabing natagpuan nilang bukas ang kanilang mga gate kahit walang senyales ng pagnanakaw. Ang mga maliliit na bagay na tulad nito ay naging pansinari ng mga pulis dahil maaaring nagpapakita ito na sinadyang minapa ng salarin ang lugar at pinag-aralan ang aktibidad ng mga residente. Ang Kanto Mart ay nagsimula ng mawalan ng mga customer. Nagdagdag ang pamunuan ng 2 security guard at naglagay ng karagdagang motion sensor sa likuran ng tindahan. Ang mga empleyado ay sumailalim sa karagdagang pagsisiyasat, kabilang ang pagsusuri sa kanilang history ng komunikasyon upang matiyak na walang sangkot o nakatanggap ng mga banta na katulad ng natanggap ni Angelo. Samantala, ang paunang pagsusuri sa cellphone mula sa maleta ay nagpakita ng isang bagay na kakaiba. Kahit napatay ang cellphone, natuklasan ng forensic team na ito ay nakakonekta sa pampublikong Wi-Fi network sa paligid ng Kanto Mart ng 4 na beses sa nakalipas na 2 buwan. Ang oras ng koneksyon ay malapit sa iskediul ng trabaho ni Angelo, na nagpatibay sa hinala na minamanmanan ng salarin ang mga kilos ng biktima bago isagawa ang kanilang aksyon. Ang kaso ay lalong nagiging isang komplikadong network. Maraming mga pahiwatig na tila sadyang inilagay na nag-udyok sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad na ang salarin ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ng isang grupo na may istruktura at partikular na layunin. Ang lahat na natuklasan sa bodega, mula sa mga sulat sa dingding, ang misteryosong maleta, hanggang sa patay na cellphone, ay nagtulak sa mga pulis na pag-ugnayin ang bawat elemento
upang matuklasan kung sino talaga ang nag-target kay Angelo at kung ano ang motibo sa likod ng kanilang mga kilos. Pumasok sa pinakakomplikadong yugto ang investigasyon nang sa wakas ay matagumpay na nakuha ng digital forensic team ang ilang data mula sa cellphone na natagpuan sa loob ng misteryosong maleta. Bagamat walang ACE card ang device at tila na reset na, ang mga digital na bakas na naiwan ay nagpakita ng isang application na dating naka-install, isang encrypted messaging API na hindi popular at bihirang gamitin sa Pilipinas. Ngunit ang mas kahina-hinala, naitala ang API na aktibo noong gabi bago mawala si Angelo. Kahit na hindi matukoy ang cellphone sa mga pampublikong network, sa loob ng log ng API na naiwan, isang piraso ng mensahe ang matagumpay na na-recover. Ang mensahe ay napakaikli ngunit malinaw, alam kong nakita niya. Walang konteksto ng oras o pagkakakilanlan ng nagpadala, ngunit ang pariralang iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na may nakita si Angelo na hindi niya dapat nakita o may nalaman siyang hindi niya dapat nalaman. Ang ugnayan sa pagitan ng mga video file sa VS2 at ang piraso ng mensaheng ito ay naging napakahalagang linya ng investigasyon. Habang nagtatrabaho ang digital team, natuklasan ng field unit ang isang bagay na hindi gaanong-gaanong kahalaga. Sa isang makipot na eskinita mga 400 metro mula sa Kanto Mart, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na kamera, kasing laki ng isang barya, na nakatanim sa likod ng isang street sign. Patay na ang kamera ng matagpuan, ngunit hinala ng mga investigador na ginamit ito upang subaybayan ang mga galaw ng isang tao, malamang si Angelo. Ang napakaliit na kamera ay gumagamit ng parehong uri ng baterya na natagpuan sa abandonadong bodega, na nagpapahiwatig na ang salarin ay gumagamit ng pare-parehong kagamitan sa iba't ibang lokasyon. Ang pagsisiyasat sa paligid ng eskinita ay nagdala sa mga pulis sa isang dating comic book rental shop na sarado na sa loob ng maraming taon. Nang piliting pasukin ng team, natagpuan nila ang isang maliit na silid na tila ginamit bilang isang observation point. Mayroong isang lumang upuan, mga walang laman na bote ng tubig, at mga upos ng sigarilyo na maayos na inilagay sa isang lalagyan na bakal. Walang ibang gamit, ngunit ang sahig ng silid ay nagpapakita ng parehong bakas ng sapatos na natagpuan sa bodega. Pinatibay nito ang hinala na gumamit ang salarin ng ilang lokasyon sa loob ng 1 kilometrong radius upang subaybayan ang lugar sa paligid ng Kanto Mart at ang aktibidad ng biktima. Nagbigay din ng karagdagang impormasyon ang mga residenteng nakatira malapit sa gusali. Isang ina ang umamin na nakakita siya ng isang taong lumabas mula sa gusali mga 2 linggo bago mawala si Angelo. Ang tao ay laging nakasuot ng madilim na jacket at may dalang malaking backpack. Sa tuwing lalabas, maingat niyang isinasara ang pinto ng gusali na para bang ayaw gumawa ng anumang ingay. Ang testimonya na ito ay kasabay ng ulat ng isa pang residente na nagsabing nakarinig siya ng mga yabag sa loob ng gusali sa hindi pangkaraniwang oras, bandang madaling araw. Sa kabilang banda, ang karagdagang pagsusuri sa simbolo ng bilog na mailinya sa video ng AFSCO ay nagbunga ng isang nakakagulat na tuklas. Ang simbolo ay lumabas pala sa isang online forum na tumatalakay sa mga iligal na gawain ng organ trafficking. Ang forum ay sarado na ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang ilang mga archive nito ay maaari pa ring ma-access sa pamamagitan ng ilang search engine. Sa archive na iyon, ang parehong simbolo ay ginamit ng isang misteryosong grupo na kilala bilang ang Gitnang Bilog. Sinasabing ang grupong ito ay kumikilos sa isang organisadong sistema, gumagamit ng mga tagong lugar at nag-iiwan ng mga simbolo bilang tanda ng kanilang internal na komunikasyon. Hindi pa makumpirma ng mga pulis ang direktang ugnayan sa pagitan ng grupo at ng kaso ni Angelo. Ngunit ang pagkakatulad ng simbolo ay nag-udyok sa mga investigador na isaalang-alang ang posibilidad na ang kaso ng pagdukot na ito ay hindi isang individual na pagkilos, kundi isang operasyon na kinasasangkutan ng maraming tao. Sa gitna ng tumitinding tensyon, isang bagong katotohanan ang lumitaw mula sa pamilya ni Angelo. Inihayag ng kanyang ina na 2 buwan bago mawala, umuwi si Angelo na takot na takot. Sinabi niya na may sumusunod sa kanya pauwi mula sa Kanto Mart. Ngunit nang tanungin kung sino ang tao o ano ang hitsura nito, sinabi lamang ni Angelo, hindi ko pwedeng makita ang mukha niya, pero alam niyang nakita ko siya. Ang pahayag na iyon, na dating itinuturing na labis na takot lamang, ay naging isa na ngayon sa pinakamahalagang piraso ng puzzle sa investigasyon.
Sa field, naglagay na ngayon ng police line ang mga pulis sa tatlong lokasyon, ang Canto Mart, ang abandonadong bodega, at ang dating comic book rental shop. Hinala nila na ang tatlong ito ay magkakaugnay bilang mga hintuan ng salarin na bumubuo ng isang malinaw na pattern ng paggalaw. Kasama ang natagpuang cellphone, ang misteryosong simbolo, at ang mga bakas ng pagmamanman na nakakalat, ang mga investigador ay nasa bingit na ng pagbubunyag ng isang network na maaaring mas malaki pa kaysa sa kanilang inaasahan. Pumasok sa mas nakakatakot na yugto ang investigasyon nang matuklasan ng mga pulis na ang pattern ng paggalaw ng salarin ay tila sumusunod sa parehong ruta sa nakalipas na ilang linggo. Ang mga GV mula sa ilang bahay ng mga residente ay nagpakita ng parehong sasakyan, isang madilim na scooter na may malabong ilaw sa harap na gumagala sa halos parehong oras tuwing gabi. Sa pagitan ng 11:30 ng gabi at 1 oras ng madaling araw. Ang scooter ay nakitang humihinto sa mga partikular na punto na ngayon ay alam ng mahahalagang lokasyon na may kaugnayan sa kaso ni Angelo, malapit sa Canto Mart, sa makipot na eskinita kung saan natagpuan ang maliit na kamera, at sa dating comic book rental shop na ginamit bilang observation point. Sa isa sa mga recording, nakita ang nagmamaneho ng scooter na sandaling binuksan ang kanyang cellphone bago ito muling patayin na para bang nais lamang tiyakin ang kanyang posisyon. Ang kakaiba, sa tuwing lilitaw ang nagmamaneho sa recording, ang signal ng Wi-Fi sa paligid ng lokasyon ay naitala na nagkaroon ng biglaang pagtaas ng koneksyon. Hinala ng forensic network team na may isa pang device na ginagamit ang salarin upang iscan ang paligid, marahil upang matukoy ang mga partikular na digital device, kabilang ang cellphone ni Angelo. Lalong nakatuon ang atensyon nang matukoy ng mga pulis ang parehong pattern ng paggalaw noong gabi bago mawala si Angelo. Ang scooter ay huminto ng matagal malapit sa Canto Mart, eksaktong 15 minuto bago makita si Angelo na lumabas mula sa kanyang pinagtatrabahuhan sa KIK. Pinatibay ng katotohanan ito ang hinala na naghintay ang salarin ng isang partikular na sandali bago kumilos. Samantala, ipinagpatuloy ng mga investigador ang pagsisiyasat sa silong ng abandonadong bodega. Sa ikalawang pagsusuri, natagpuan ng team ang isang panel sa dingding na tila naiiba sa iba pang bahagi ng silid. Nang buksan ang panel, isang makipot na espasyo na parang maliit na pasilyo ang lumitaw. Sa loob, may mga bakas ng paa at isang portable na ilaw na may natitira pang karga. Sa dingding ng makipot na espasyo, may nakasulat na malabong mensahe gamit ang pulang tinta, "Huwag ka nang tumingin." Ang mensaheng ito ay lalong nagpatibay sa teorya na sadyang nag-iiwan ang salarin ng mga partikular na mensahe, upang bigyang diin na ang kanilang target ay isang taong nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Sa kontekstong ito, malamang na maihawak na mahalagang impormasyon si Angelo na hindi niya naiparating kaninuman. Nagdala ng bagong tuklas ang pagsusuri sa misteryosong cellphone. Sa isang nakatagong file, natagpuan ng forensic team ang isang natitirang larawan. Malabo at madilim ang larawan, ngunit malinaw na nagpapakita ng isang sulok ng isang silid na tila kapareho ng silid sa video ng kabilang ang matinding puting ilaw at ang mesang bakal. Sa kanang ibabang sulok ng larawan, may maliit na petsa, 12 paghahati 0, 8 paghahati 21, isang petsa na matagal na bago pa man mawala si Angelo. Pinatibay nito ang hinala na ang kahina-hinalang aktibidad sa silid na iyon ay nagaganap na sa loob ng maraming buwan. Nagbigay din ng bagong testimonya ang mga residenteng nakatira sa paligid ng bodega. Isang security guard na nagbabantay sa isang kalapit na gusali ng opisina ang nagsabi na nakakita siya ng 2 tao na nagbubuhat ng isang malaking kahon na katulad ng cooler box noong madaling araw. Mabilis silang kumilos, nakasuot ng mga maskara at makakapal na jacket kaya mahirap makilala. Nang tanungin kung saan sila nanggaling, sumagot ang isa sa kanila, tapos na, isa na lang. Inakala ng security guard na ito ay isang usapan lamang tungkol sa kanilang trabaho. Ngayon, ang mga salitang iyon ay naging napakahalaga. Samantala, lalong nag-aalala ang pamilya ni Angelo. Ipinakita ng kanyang kapatid na lalaki ang isang maliit na tala mula sa wallet ni Angelo na hindi nila napansin dati. Naglalaman ito ng sulat kamay ni Angelo, may kakaiba sa likod ng tindahan. Ang ingay kagabi ay hindi tunog ng daga. Ang tala ay isinulat 1 linggo bago siya mawala, na tila nagpapahiwatig na nararamdaman na niya na may nagmamanman sa kanyang pinagtatrabahuhan.
Biglang nagbago ang sitwasyon sa Quezon City. Mas madalas nang nagtitipon ang mga residente habang pinag-uusapan ang mga bagong tuklas. Ang ilan ay nagpasya na lumipat muna sa bahay ng kanilang mga kamag-anak sa loob ng ilang araw, habang ang iba ay mas maagang isinasara ang kanilang mga gate tuwing gabi. Ang mga convenience store sa paligid ay nagsimula na ring limitahan ang kanilang oras ng operasyon, at ang ilan ay nagdagdag pa ng mga alarma. Sa dami ng mga pahiwatig na magkakaugnay, mula sa video ng AS, mga tala ni Angelo, ang aktibidad ng misteryosong scooter, hanggang sa nakatagong silid sa bodega. Nagsimula ng mabuo sa isipan ng mga investigador ang isang larawan na ang salarin ay kumikilos ng may regular at planadong ritmo. Ang kanilang kadena ng paggalaw ay kinabibilangan ng mga partikular na punto na maaaring ginamit bilang lugar ng pag-iimbak ng biktima o ebidensya. Sa gitna ng lahat ng tensyon, isang tanong ang patuloy na umiikot sa isipan ng mga pulis, buhay pa kaya si Angelo, o ang natagpuang cooler box ay nagbigay na ng mas madilim na sagot kaysa sa inaasahan. Pumasok sa isang mas madilim na yugto ang investigasyon nang simulang imapa ng mga pulis ang lahat ng lokasyon ng mga natuklasan na may kaugnayan sa kaso ni Angelo at itugma ito sa malinaw na pattern ng oras mula sa mga recording at naitala na aktibidad ng network. Sa isang malaking mapa na nakalagay sa pangunahing silid ng investigasyon, 3 pangunahing punto ang nakita na ngayon ay itinuturing na bahagi ng pattern ng operasyon ng salarin, ang Canto Mart, ang abandonadong bodega na may silong, at ang dating comic book rental shop na hinihinalang naging observation point. Mula sa 3 puntong iyon, isang pulang linya ang nag-ugnay sa kanila, na bumubuo ng isang tatsulok na tila masyadong perpekto para ituring na isang pagkakataon lamang. Lalong tumindi ang pressure sa mga pulis ng isang bagong ulat ang pumasok mula sa isang mangangalakal na karaniwang nagtatrabaho sa gabi. Inamin niya na natagpuan niya ang isang malaking itim na bag malapit sa isang maliit na tulay na hindi kalayuan sa abandonadong bodega. Noong una, inakala niyang basura lamang ito. Ngunit nang akmang pupulutin, isang tao ang sumigaw mula sa malayo, "Huwag mong galawin iyan." Sinabi ng mga ngalakal na ang boses ay masyadong malakas at biglaan, na para bang mula sa isang taong kanina pa siya pinagmamasdan. Nang umatras siya sa takot, nawala ang tao sa dilim, iniwan ang bag na kalaunan ay isinuko ng mga ngalakal sa mga residente at iniulat sa pulisya. Nang suriin ang bag, natagpuan ng mga pulis ang mga bagay na nakapagpatindig ng balahibo. Sa loob, may mga piraso ng papel na mailarawan ng simbolo ng bilog na mailinya, katulad ng nakita sa video ng IS. Mayroon ding isang malaking tali na tila ginamit na, at isang maliit na tala na nakasulat, "Malapit na ang oras." Ang sulat ay tila mabilis na isinulat, na para bang ang salarin ay nasa isang apurahang sitwasyon. Sa likod ng mga natuklasang ito, natagpuan ng mga investigador ang isang bagay na mas nakakatakot, isang maliit na pulang sticker na nakadikit sa loob ng bag. Naglalaman ito ng numerong 03 na nag-udyok sa mga pulis na maghinala na ang kasong ito ay hindi nag-iisa, kundi bahagi ng isang serye ng mga pangyayari na naganap na dati. Ang hinala na ito ay lalong lumakas ng ipakita ng mga lumang ulat na may 2 kaso ng pagkawala ng mga residente sa nakalipas na 6 na buwan na hindi pa nalulutas. Samantala, ang Canto Mart ay muling naging sentro ng atensyon matapos matuklasan ng mga pulis ang isang bagong recording mula sa kamera sa likod ng tindahan na una ng inakalang sira. Sa recording, bandang 10:40 ng gabi, 7 minuto bago lumabas si Angelo, isang tao ang nakatayong tahimik sa likod ng isang poste ng kuryente. Ang tao ay nakasuot ng parehong hoodie na nakita sa recording ng mga residente sa paligid ng bodega. Tila minamanmanan niya ang likurang pinto ng Canto Mart, hindi gumalaw sa loob ng halos 2 minuto bago nawala sa isang makipot na eskinita. Nagbigay din ng bagong testimonya ang empleyado ng Canto Mart na nagtatrabaho noong gabing iyon. Naaalala niya na si Angelo ay pabalik-balik sa cash register area bago umuwi, tila balisa habang paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone. Nang tanungin kung ayos lang siya, sumagot lamang si Angelo ng maikli, "May naghihintay." Inakala ng empleyado na si Angelo ay susunduin ng isang kaibigan hanggang sa malaman niyang hindi na ito nakauwi. Mula sa panig ng pamilya, isang impormasyon ang lumabas na lalong nagpatibay sa hinala na may alam si Angelo. Ipinakita ng kanyang kapatid na babae ang isang maliit na kwaderno na natagpuan sa ilalim ng kama ni Angelo.
Sa loob, may mga maikling sulat na tila mga code, 3 tuldok, 2 pinto, isang hakbang palabas. Hindi alam ng pamilya ang kahulugan ng mga sulat na ito, ngunit hinala ng mga pulis na maaaring ito ay mga tala na ginawa ni Angelo nang mapansin niya ang isang partikular na pattern na sumusunod sa kanya. Lalong naging nakakatakot ang kondisyon sa Quezon City. Nagsimulang magulat ang mga residente ng mga kakaibang ingay sa gabi, tulad ng isang scooter na humihinto ng matagal sa mga makipot na eskinita o isang anino ng isang tao na nakatayong tahimik sa dulo ng kalye bago mawala. Ilang mga tindahan ang nagsara ng mas maaga at ipinagbawal na ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumabas pagkatapos ng dapit hapon. Sa panig ng investigasyon, nagsimulang isaalang-alang ng mga pulis ang posibilidad na ang salarin ay hindi isa, kundi higit pa, na kumikilos bilang isang maliit na grupo na may iba't ibang papel, tagamasid, tagabuhat, at tagapagpatupad. Ang natagpuang itim na bag, ang bagong key recording, at ang mga tala ni Angelo ay lalong nagpapatibay sa larawan na si Angelo ay naging target ng isang malaking plano na matagal nang binuo. Sa dami ng mga pahiwatig at pattern na ngayon ay nagsisimula ng maging malinaw, naniniwala ang mga investigador na isang hakbang na lang sila mula sa pagtuklas sa sentro ng operasyon ng salarin. Gayunpaman, bawat pahiwatig na lumalabas ay nagdadala ng bagong palaisipan, na para bang sinasadya ng salarin na iwan ang kanyang mga bakas na nakakalat, na inaanyayahan ang sinumang humahabol sa kanya na pumasok ng mas malalim sa labirint na kanyang nilikha. Pumasok sa mas madilim na teritoryo ang investigasyon ng matuklasan ng mga pulis ang isang bagong koneksyon sa pagitan ng 3 kaso ng pagkawala ng mga residente sa nakalipas na 6 na buwan at ang pattern ng paggalaw ng salarin na ngayon ay lalong nagiging malinaw. Mula sa mga GCT recording at ulat ng mga residente, natuklasan ng mga pulis na ang bawat biktima ay huling nakita sa parehong lugar, 1 kilometrong radius mula sa abandonadong bodega na ngayon ay sentro ng investigasyon. Ang pattern na ito ay nagpapakita na ang lokasyon ay maaaring ginamit ng salarin bilang isang control point para sa kanilang operasyon na matagal nang nagaganap. Samantala, ang itim na bag na may markang I-03 na natagpuan ng mga ngalakal ay lalong nagpatibay na hindi ito ang unang kaso. Ipinakita ng mga archive ng pulisya ang 2 ulat ng mga nawawalang tao, isang dalaga at isang lalaking nasa edad 30 na nawala ng walang bakas. Sa parehong ulat, mayroong pagkakatulad, bago mawala, parehong nag-ulat ang mga biktima na may sumusunod sa kanila sa loob ng ilang araw. Noong panahong iyon, itinuring na hindi sapat na matibay ang mga ulat para aksyonan, ngunit ngayon, muling binuksan ang mga kasong iyon. Sa abandonadong bodega, nagsagawa ng masusing pagsisiyasat ang forensic team sa silong na una ng natagpuan. Sa pinakabagong pagsusuri, natuklasan nila ang isang bagay na hindi napansin dati, isang maliit na pinto sa sahig na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng lumang kahoy. Ang pinto ay tila patungo sa isa pang silid. Nang buksan, natagpuan ng team ang isang makipot na espasyo na hugis parihaba, sapat lamang para sa isang taong nakayuko. Sa dingding ng silid, may mga gasgas na tila ginawa ng kuko o isang mapurol na bagay. Sa isang gilid ng dingding, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit, ngunit malinaw na sulat, "Nandito pa ako." Ang sulat ay tila bago, na parabang isinulat sa nakalipas na mga araw. Dahil dito, nagtaka ang mga investigador sa posibilidad na may isang taong ikinulong doon, o baka nasa isang hiwalay na lokasyon na hindi pa natutuklasan. Isang mas nakakagulat na tuklas ang lumabas mula sa pagsusuri ng misteryosong cellphone. Matapos ang ilang oras ng masusing decryption, natagpuan ang isang 9 segundong audio file. Ang boses sa audio ay napakahina, ngunit matapos itong palakasin, narinig ang isang taong bumubulong, "Huwag mong hayaang marinig niya." Ang boses ay sinundan ng isang pag-igik ng sahig na gawa sa kahoy, at biglang natapos ang recording. Bagamat hindi pa matiyak kung sino ang nagsasalita, ang tono ng boses ay tila mula sa isang taong sinusubukang itago ang isang bagay, o isang taong pinilit magsalita sa ilalim ng pressure. Nagdagdag muli ng misteryo ang isang karagdagang testimonya mula sa isang residente. Isang parking attendant malapit sa Canto Mart ang umamin na nakita niyang nakikipag-usap si Angelo sa isang taong nakaupo sa isang scooter 2 araw bago siya mawala. Ang tao ay nakasuot ng makapal na jacket at full-face na helmet. Ang naaalala ng parking attendant ay ang kilos ng kamay ng tao. Itinuro niya ang likuran ng Canto Mart habang tumatango,
na parabang nagbibigay ng instruksyon. Tahimik lamang si Angelo at pagkatapos ay pumasok sa Kanto Mart na may maputlang mukha. Mula sa Kanto Mart, natuklasan din ng mga pulis ang isang kakaibang talaan ng transaksyon. Mayroong pagbili ng isang maliit na item na may internal code na 404 na hindi nakatala bilang isang opisyal na produkto. Matapos suriin, ang transaksyon ay manumanong inilagay sa sistema ng cash register gamit ang user login ni Angelo. Ang tala ay nangyari isang araw bago matanggap ang misteryosong EATS. Hinala ng mga pulis na ang code na 404 ay maaaring hindi isang pagbili ng produkto, kundi isang nakatagong senyales o internal na mensahe na ginamit ng isang tao upang magpadala ng impormasyon kay Angelo. Sa panig ng pamilya, inihayag ng ama ang isang bagay na lalong nagpatibay sa hinala na may alam na mapanganib si Angelo. Isang linggo bago mawala, sinabi ni Angelo, "Tay, kung may maghanap sa akin, sabihin niyo hindi ako umuwi." Noong una, inakala ng kanyang ama na nagbibiro lamang si Angelo o masama ang loob. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay naging napakahalaga sa pag-unlad ng kaso. Samantala, lalong dumami ang mga ulat ng mga residente tungkol sa mga kakaibang ingay. Isang teenager na nakatira malapit sa bodega ang nag-ulat na nakarinig siya ng isang taong tumatakbo sa loob ng bodega bandang 2:30 ng madaling araw, kahit na naglagay na ng police line ang mga pulis sa paligid. Nang suriin kinabukasan, walang senyales na sinira ang pinto o nilabag ang police line. Ngunit isang bagong bakas ng paa ang nakita sa maalikabok na sahig ng itaas na palapag ng bodega, mas malaki kaysa sa mga naunang bakas. Sa gitna ng tumitinding sitwasyon, naniniwala na ngayon ang mga pulis na ang salarin ay may ilang mga lihim na lugar na hindi pa natutuklasan. Bawat bagong tuklas ay hindi lamang nagbubukas ng pahiwatig, kundi nagpapakita rin kung gaano kahusay magtago ng bakas ang salarin. Habang nag-iiwan pa rin ang mga piraso ng mensahe na tila sinadyang ituro ang investigasyon sa isang partikular na direksyon. At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang ngayon ay bumabagabag sa isipan ng mga investigador, nasa isa pa kaya sa mga tagong lokasyon si Angelo, o ang numerong 03. Sa itim na bag ay nangangahulugang ang kapalaran ni Angelo ay sumunod na sa madilim na pattern ng dalawang naunang biktima. Pumasok sa mas nakakakilabot na yugto ang investigasyon nang sa wakas ay nagpasya ang mga pulis na suriin ang lahat ng recording mula sa 2 kilometrong radius sa paligid ng Kanto Mart. Ang hakbang na ito ay ginawa matapos matuklasan ng forensic team na ang salarin ay may isang pattern ng paggalaw na hindi lamang limitado sa 3 pangunahing punto, kundi kinabibilangan din ng mga partikular na daan palabas at papasok na tila maingat na pinili. Mula sa pagsusuring iyon, isang recording ang lumitaw na nagpatahimik sa mga investigador sa loob ng ilang sandali. Isang itim na kotse na may madilim na salamin ang naitala na dahan-dahang dumadaan sa ilang mga punto na dati nang naiugnay sa kaso ni Angelo. Sa isa sa mga recording, huminto ang kotse sa loob ng halos 1 minuto, hindi kalayuan sa Kanto Mart. Kumislap ng isang beses ang ilaw ng kotse, isang kakaibang senyales dahil walang ibang sasakyan sa paligid. Nang palakihin ng mga pulis ang recording, malabong nakita na itinaas ng nagmamaneho ang kanyang cellphone, na para bang nagpapadala ng senyales o kinukumpirma ang presensya ng isang tao. Hinala ng mga investigador na ang kotseng ito ay nagsisilbing tagapag-ugnay ng paggalaw, habang ang madilim na scooter na madalas lumitaw ay nagsisilbing tagamasid sa field. Nang umalis ang kotse, lumitaw ang misteryosong scooter mula sa isang eskinita, na para bang sumusunod sa isang utos. Ang pattern na ito ay nakita sa ilang mga recording, lilitaw muna ang kotse, at susunod ang scooter. Nangangahulugan ito na ang salarin ay hindi nag-iisa. May istruktura, may hierarkiya, at may isang layunin na tila mas malaki kaysa sa isang simpleng pagdukot. Sa kabilang banda, isang karagdagang pagsisiyasat sa abandonadong bodega ang nagbunyag ng isang bagay na mas nakakatakot. Natagpuan ng team ang isang bakal na drawer na nakatago sa likod ng isang tumpok ng mga kinakalawang na gamit. Nang buksan ang drawer, sa loob ay may ilang mga Polaroid na larawan na tila kinuha sa isang madilim na silid. Ang unang larawan ay nagpapakita ng parehong mesang bakal na tulad ng nasa video ng ngunit walang anumang bagay sa ibabaw nito. Ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng isang sulok ng silid na may sulat na iisa na lang, na malinaw na nakikita sa dingding. Ang ikatlong larawan ay mas nakakabagabag.
Isang tao ang nakaupong nakatalikod sa kamera, na may mga kamay na nakatali. Ngunit hindi ipinakita ang kanyang mukha. Hindi pa matiyak kung ang tao ay si Angelo, ngunit ang tindig ng kanyang katawan ay kahawig. Maingat na ipinarating ng mga pulis ang natuklasang ito sa pamilya ng biktima, habang isinasagawa ang pagsusuri sa detalye ng larawan para sa pisikal na pagkakakilanlan. Habang pinag-aaralan ng mga investigador ang mga Polaroid, isang hindi pangkaraniwang bagay ang natagpuan sa likod ng ikatlong larawan, isang maliit na selyo na hugis bilog na may pahalang na linya. Ang parehong simbolo na lumitaw sa video ng AFP at sa mga papel sa loob ng itim na bag. Ang selyo ay tila ginawa gamit ang isang espesyal na kagamitan na nagpatibay sa hinala na ang simbolo ay isang tanda ng isang organisasyon o grupo na sistematikong kumikilos. Hindi tumigil doon, natagpuan din ng mga pulis ang isang maliit na piraso ng papel na maisulat kamay na nagmamadali. Kung natagpuan mo ito, ibig sabihin ay masyado na siyang maraming nakita. Ang papel ay natagpuan sa pagitan ng isa sa mga lumang kahon na para bang sinadyang iwanan. Pinatibay ng mensaheng ito ang pangunahing hinala ng mga investigador, hindi isang random na biktima si Angelo. Naging target siya dahil may nakita siyang hindi niya dapat nakita. Isang bagay na maaaring naitala, natagpuan, o napansin ni Angelo habang nagtatrabaho sa Kanto Mart. Sa Kanto Mart mismo, muling natuklasan ng mga investigador ang isang bagong pahiwatig. Sa access log ng computer ng cash register, nalaman na binuksan ni Angelo ang isang partikular na direktoryo sa computer ng tindahan ilang minuto bago niya matanggap ang huling tawag. Naglalaman ang direktoryo ng mga file mula sa Kiki sa likod ng tindahan, ngunit may isang bagong folder na hindi ginawa ng sistema. Ang folder ay pinangalan ng Irikamantempi at naglalaman ng isang 3 segundong video clip. Sa video, isang tao ang nakatayong direkta sa likod ng Kanto Mart, nakayuko habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Hindi nakita ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang katawan ay tumutugma sa taong nakita sa ilang iba pang mga recording, madilim na hoodie, mabilis na pagkilos at alertong tindig. Lalong tumindi ang tensyon nang matuklasan ng mga pulis na ang 3 segundong video ay hindi kailanman inilagay ng sinumang empleyado. Otomatikong pumasok ang video sa direktoryo sa isang partikular na oras na nangangahulugang ang kamera sa likod ng Kanto Mart ay na-hack o na-access ng isang tagalabas. Sa madaling salita, alam ng salarin ang posisyon ng kamera, ang pattern ng paggalaw ng mga empleyado, at maging ang mga recording na nakaimbak sa computer ng Kanto Mart. Nagdulot ng bagong pag-aalala ang impormasyong ito. Kung nagawang ma-access ng salarin ang sistema ng TIF ng Kanto Mart, malamang na minomonitor din nila ang recording ng panoorin ni Angelo ang video ng TIF sa computer ng tindahan. Ibig sabihin, hindi lamang natagpuan si Angelo, kundi direktang minamanmanan din siya ng isang taong nasa labas ng Kanto Mart noong gabing iyon. Sa panig ng komunidad, patuloy na lumalawak ang alon ng takot. Nagsimulang bumuo ng mga grupo ng ronda ang mga residente, habang dinagdagan ng mga pulis ang bilang ng mga patrol sa paligid ng mga kritikal na lokasyon. Ilang residente ang nagsabing nakakita sila ng mga madilim na sasakyan na humihinto sa parehong lugar na ruta ng salarin. Bagamat hindi pa natutuklasan ng mga pulis ang direktang ugnayan sa pagitan ng mga ulat na iyon at ng itim na kotse na naitala sa Kiki. Sa pamamagitan ng mga Polaroid, ang 3 segundong misteryosong video, ang pattern ng paggalaw ng kotse at scooter, at ang hindi otorisadong pag-access sa sistema ng TIF. Narating na ngayon ng mga investigador ang isang mahalagang konklusyon. Alam ng salarin ang bawat hakbang ni Angelo bago ang pagdukot. Ang lahat ng mga bakas na lumitaw ay nagpapakita na ito ay isang operasyon na dinisenyo ng may detalye, mahigpit na pagmamanman at posibleng kinasasangkutan ng higit sa isang lokasyon ng imbakan. Ngunit hanggang ngayon, isang pangunahing punto pa rin ang hindi natutuklasan, kung nasaan si Angelo at kung ang mga natitirang bakas ay isang pahiwatig patungo sa kanyang kaligtasan, o isang huling babala na isang hakbang silang mas mabilis kaysa sa mga investigador. Pumasok sa pinakakomplikadong yugto ang investigasyon nang simulang suriin ng mga pulis ang posibilidad ng isang ika-4 na lokasyon na hindi pa natutukoy sa mapa ng investigasyon. Ang puntong ito ay nabunyag lamang matapos mapansin ng Digital Forensic Team ang isang kakaibang pattern sa mapa ng koneksyon ng Wi-Fi na naitala sa misteryosong cellphone. Sa history ng device, 4 na magkakaibang Wi-Fi network ang natukoy na otomatikong nakakonekta.
Ang tatlong network ay namap na at tumutugma sa tatlong naunang natuklasang lokasyon, ang Kanto Mart, ang abandonadong bodega, at ang dating comic book rental shop. Ngunit ang ikaapat na network ay may kahina-hinalang pangalan, Digit 04. Ang pangalang ito ay hindi lumalabas sa listahan ng anumang pampublikong network at matatagpuan lamang kapag ang isang tao ay nasa napakalapit na radius sa pinagmulan nito. Matapos ang masusing pag-scan, natuklasan ng mga pulis na ang pinagmulan ng signal ay mula sa isang paupahang bahay na halos 8 buwan nang walang nakatira. Ang bahay ay nasa dulo ng isang dead-end na kalye, napapalibutan ng makakapal na puno, kaya bihirang mapansin ng mga tao. Ang kahina-hinala, ang pinto ng bahay ay tila mahigpit na sarado, ngunit hindi nakalock ng lapitan ng mga pulis, na para bang may gustong tiyakin na madali itong magagamit. Nang pumasok ang team sa bahay, agad na naging nakakatakot ang kapaligiran. Tila walang laman ang bahay, ngunit may isang masangsang na amoy. Ang sala ay may isang plastik na upuan lamang at isang sirang electric fan. Ngunit ang nagpatahimik sa mga pulis ay ang dingding sa gitnang silid. Mayroong isang malaking mapa ng Quezon City na nakadikit, na may 3 pulang tuldok, ang Kanto Mart, ang bodega, at ang dating comic book rental shop. At isang maliit na itim na tuldok na bumibilog sa mismong paupahang bahay. Sa tabi ng mapa, may isang maliit na tala na nakasulat, 0 oras 47 minuto, 2 oras 11 minuto, 4 oras 6 minuto. Pareho pa rin ang oras. Hinala ng mga pulis na ito ay isang schedule ng paggalaw o oras ng operasyon ng salarin. Nang ikumpara sa mga recording, ang mga oras na ito ay laging lumalabas bilang oras ng paglitaw ng madilim na scooter at itim na kotse. Sa kusina ng paupahang bahay, natagpuan ng team ang isang maliit na kahoy na aparador na nakalock. Matapos itong piliting buksan, natagpuan nila ang mga bagay na lalong nagpatindi sa kaba, mga bagong latex na guwantes, malalaking plastic bag, itim na tape, at ilang maliliit na metal na bagay na tila mga bahagi ng isang mini-camera. Sa ilalim ng aparador, may isang double drawer, at doon natagpuan ng mga investigador ang isang lumang kwaderno. Puno ito ng mga sulat, schedule at numero. Ngunit ang huling pahina ay nagpatulala sa mga investigador. Nakasulat sa ibang tinta, na para bang isinulat lamang ilang araw na ang nakalipas, target 04, nakakita na. Proseso, tuloy. Ang numerong 04 ay naging pinakamalinaw na pahiwatig na si Angelo ang ikaapat na biktima. Ang dalawang naunang kaso ay hindi natagpuan ang mga bangkay, na nagpapaliwanag kung bakit ang misteryosong bag na may markang I-03 ay nagpapakita ng isang nagpapatuloy na serye ng operasyon. Ang numerong 04 ay hinihinalang tumutukoy kay Angelo. Sa isang sulok ng silid, natagpuan ng mga pulis ang isang maruming tela na nakatakip sa isang tumpok ng mga gamit. Nang alisin ang tela, isang mas maliit na cooler box ang lumitaw na may mga mansa ng dugo na tila tuyo na. Agad na ni-sterilize ng mga pulis ang lokasyon at kinuha ang kahon bilang ebidensya. Walang organ sa loob, ngunit natagpuan ang mga piraso ng plastik at tela na kapareho ng telang natagpuan sa abandonadong bodega. Ipinapakita nito na ang lokasyong ito ay malamang na ginamit bilang isang hintuan o lugar ng pagpapalit ng kagamitan. Mula rin sa paupahang bahay, natagpuan ng mga pulis ang isang putol na kable ng TS camera. Tumutugma ito sa uri ng mini-camera na natagpuang nakatago sa isang eskinita ilang araw na ang nakalipas, na nagpapatibay sa hinala na gumagamit ang salarin ng sarili nilang sistema ng pagmamanman upang subaybayan ang lugar ng Kanto Mart, ang bodega at maging ang bahay ng biktima. Isang bagong testimonya mula sa may-ari ng isang warung malapit sa paupahang bahay ang nagdagdag sa tensyon ng kaso. Inamin niya na nakakita siya ng isang taong lumabas mula sa bahay mga 3 linggo na ang nakalipas, na may dalang malaking bag at tinatakpan ang mukha ng makapal na maskara. Mabilis na naglakad ang tao at pinaandar ang isang madilim na scooter bago nawala sa pangunahing kalsada. Inamin ng may-ari ng warung na hindi siya naghinala noon dahil inakala niyang may umuupa pa sa bahay na bihirang umuwi. Mula sa Kanto Mart, isa pang mahalagang pahiwatig ang lumitaw. Isang internal na audio recording mula sa mikropono ng cash register. Bagamat bihirang gamitin, otomatikong nag-aaktibo ang mikropono kapag pinindot ang isang partikular na pindutan. Sa recording noong huling gabi ni Angelo, narinig ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto sa likod.
Pagkatapos, may tunog ng hindi kilalang mga yabag. Ilang sandali pagkatapos, narinig ang isang napakahinang tunog, halos parang isang bulong, "Sumama ka na lang." Ang recording ay tumagal lamang ng 4 na segundo bago naputol. Hindi pa matiyak ng mga investigador kung ang boses na iyon ay boses ng salarin o boses ni Angelo mismo. Sa 4 na lokasyon ngayon ay magkakaugnay, nagsimula ng mabuo ang kumpletong mapa ng operasyon ng salarin, pagmamasid, pagsubaybay, pagpapatupad, pag-iimbak, paglipat. Ang lahat ng lokasyon ay magkakaugnay na nagpapakita ng isang napaka-organisado at sistematikong paraan ng pagtatrabaho. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay isang maliit na sulat na natagpuan sa likod ng malaking mapa sa paupahang bahay. Simple lamang ang sulat, isang pangungusap lang, 04, hindi pa tapos. Dahil sa pangungusap na iyon, napagtanto ng mga investigador ang isang nakakatakot na posibilidad. Kung ang operasyon 04 ay hindi pa tapos. Nangangahulugan ito na ang salarin ay aktibo pa rin at ang kanilang mga galaw ay maaaring nagpapatuloy kahit na habang iniimbestigahan ng mga pulis ang mga lokasyong iyon. Pumasok sa pinakakritikal na yugto ang investigasyon nang mapagtanto ng mga pulis na ang key operasyon 04 na tumutukoy kay Angelo ay hindi pa tapos. Ang pariralang natagpuan sa likod ng mapa sa paupahang bahay ay naging isang senyales na ang salarin ay nasa aktibong yugto pa rin at malamang na kumikilos sa labas ng saklaw ng pagmamanman ng pulisya. Dahil dito, nagpasya ang pinagsanib na puwersa ng Quezon City Police District at ng isang special unit mula sa Camp Crame na palawakin ang pagsisiyasat sa mga lugar na hindi pa nasusuri. Partikular na ang mga maliliit na daanan na nag-ugnay sa 3 pangunahing punto sa paupahang bahay. Ang isang muling sinuring digital na mapa ay nagpakita ng isang makipot na daanan sa likod ng paupahang bahay na hindi pa natutukoy dati. Ang daanang ito ay tumutuloy sa isang bakanting lot na nasa gitna ng makakapal na kawayanan. Mula sa himpapawid, tila walang laman ang lugar. Ngunit nang direktang suriin ng team, natagpuan nila ang isang maliit na bakal na pinto na natatakpan ng lupa at mga dahon. Ang pinto ay tila isang emergency exit sa ilalim ng lupa, na may kalawangin ng hawakan, ngunit maaari pa ring buksan. Nang buksan ang pinto, isang matalim na amoy ng halumigmig ang agad na lumabas. Mga 3 metro pababa, may isang makipot na pasilyo na may magaspang na konkretong dingding. Ang pasilyo ay puno ng mga bagong bakas ng paa, mas sariwa kaysa sa mga natagpuan sa abandonadong bodega. Sa dulo ng pasilyo, may isang maliit na silid na puno ng mga kagamitan na nagpaalala sa mga investigador sa mga natuklasan mula sa mga naunang lokasyon, mga latex na guwantes, mga telang panakip, mga natirang plastik, at isang portable na ilaw. Sa gitna ng silid, may isang mesang bakal na katulad ng nasa video ng ASD. Ngunit walang senyales ng biktima. Ang ikinagulat ng mga pulis ay ang pagkakaroon ng isang aktibong kamera na nakabukas pa sa isang sulok ng silid. Ang kamera ay konektado sa isang maliit na recording device na nakabukas pa rin na nagpapahiwatig na maaaring minomonitor ng salarin ang silid mula sa ibang lokasyon. Nang suriin ng team ang imbakan ng kamera, natagpuan nila ang ilang mga recording na otomatikong nakasave. Ang unang recording ay nagpapakita ng silid na walang laman. Ang ikalawang recording ay nagpapakita ng isang taong pumasok habang may dalang malaking bag, ngunit hindi kailanman nakita ang kanyang mukha. Ang ikatlo at pinakabago ay nagpapakita ng isang walang laman na mesang bakal at isang taong binuksan ang ilaw bago mabilis na lumapit sa kamera. Tinakpan ng tao ang lente ng kamera ng isang itim na tela. Huminto ang recording sa puntong iyon. Ang oras ng recording ay naitala lamang 3 oras bago matagpuan ng mga pulis ang lokasyon. Ang karagdagang pagsusuri ay nagpakita na ang lugar na ito ay malamang na ang huling lokasyon na ginamit ng salarin bilang isang punto ng paglipat, hindi bilang isang lugar ng pag-iimbak ng biktima. Nangangahulugan ito na alam ng salarin na papalapit na ang mga pulis at inasahan ang kanilang pagdating. Sa kabilang banda, ang resulta ng forensic mula sa maliit na cooler box na natagpuan sa paupahang bahay ay nagbigay ng bagong pahiwatig. Bagamat walang organ na natagpuan ang mga piraso ng tela na tumutugma sa hibla ng damit ni Angelo na suot noong araw na siya ay nawala. Pinatibay nito na ang biktima ay talagang nasa lokasyon ng operasyon ng salarin kahit na hindi pa matukoy ang eksaktong oras. Tumindi ang tensyon ng suriin ng mga pulis ang kawayanan sa likod ng lokasyon sa ilalim ng lupa.
Doon, natagpuan nila ang isang serye ng mga bakas ng paa na patungo sa isang maliit na ilog. Ang mga bakas ay nawala sa paligid ng mga madulas na bato, isang lugar na mahirap bantayan, lalo na sa gabi. Hinala ng mga pulis na tumakas ang salarin sa pamamagitan ng daanan ng tubig, gamit ang agos ng ilog na nag-ugnay sa lugar sa isang mas mataong lugar. Samantala, nag-ulat ang mga residente sa paligid na nakakita sila ng isang taong may malaking bag na dumaan malapit sa ilog 2 araw bago matagpuan ang lokasyon sa ilalim ng lupa. Mabilis na naglakad ang tao, nakayuko, at nawala sa kanluran ng hindi lumingon. Ngunit walang nag-akala na ang taong iyon ay maaaring ang salarin sa kaso ng pagdukot na ngayon ay yumanig sa Quezon City. Kaya't napagpasyahan ng mga investigador na ang operasyon sa pagtugis sa salarin ay dapat palawakin hanggang sa labas ng syudad dahil malaki ang posibilidad na umalis na ang salarin sa mga naunang lokasyon. Sa kabila nito, ang lahat ng ebidensya ay nagpapakita na si Angelo ay naging bahagi ng isang organisadong pattern ng operasyon, isang pattern na nagaganap na sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Sa pagkatuklas ng mga lokasyon ng operasyon, ang silid sa ilalim ng lupa, ang paulit-ulit na simbolo, at ang lalong nagiging malinaw na mapa ng aktibidad ng salarin, ang investigasyon ay nasa huling yugto na ngayon na puno ng tensyon. Ngunit hanggang sa huling sandali ng kabanatang ito, hindi pa makumpirma ang kalagayan ni Angelo. Ang tiyak ay nasiguro na ng mga pulis ang lahat ng mahahalagang lokasyon, sinuri ang lahat ng digital at pisikal na ebidensya, at naglagay ng mga checkpoint sa mga ruta na posibleng maging daanan ng pagtakas ng salarin. Ang mga residente ay patuloy na pinapayuhang maging mapagbantay habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matiyak kung ang salarin ay nasa loob pa rin ng syudad o lumipat na sa ibang lugar. Ang kaso ay hindi pa tapos para sa mga otoridad. Ngunit ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang pansamantalang konklusyon na ang investigasyon ay pumasok na sa isang malaking yugto ng pagbubunyag, kahit na ang salarin ay tila laging isang hakbang na nauna sa bawat pagkakataon. Ang pagkawala ng empleyado ng Kanto Mart sa Quezon City at ang serye ng mga kahina-hinalang natuklasan ay nagbukas ng isang larawan na ang pangyayaring ito ay hindi isang hiwalay na insidente, kundi bahagi ng isang planadong krimen. Ang bawat bagong tuklas ay maaaring maging